Good evening, brothers and sisters. Hello. Sino mga dito ngayon? Brother Ramel, Sis Good evening May. po. Hello. Brother Catholic, Brother Earl. Yun, good evening. Sis Sharon. Yun, good evening sa inyo. Okay, sandali lang ha. Sino pang hindi ko natawag? Sister Risita. Good evening. Hello, sis. Okay, Brother Ramel, opening prayer tayo. Okay, Doc. Okay. Mga kapatid, let us pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the heart of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Brad, sa opening prayer. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Brother Ray, good evening. Okay. So, i-mute ko muna kayo lahat, okay? Okay. So, Good evening po, Doc. hello, sis. Good evening. Wait lang ha. Saan ba ito? So, good evening sa inyo sa Facebook also na nanonood ngayon at saka later sa YouTube. So, happy All Saints Day, no? Ang topic natin ngayon ay pinamagatang The Bishop from Purgatory. Pero actually, may mga iba tayong mga kwento hango sa totoong accounts, no? So, bakit natin to pinag-usapan ng purgatory? Kasi ang November, yung buwan ng November, ay importante sa ating mga Katoliko dahil ito ang buwan na inilaan, especially dedicated sa mga kaluluwa sa purgatory. Okay? So, ang buong buwan ng November mismo, special day ito, special month. Kasi mas effective, mas powerful ang ating prayers during the days of November. Dahil the church nakafocus ang spiritual treasury ng simbahan for this month. So, ang lahat ng prayers natin para sa mga yumao, mas effective siya kumpara sa ibang time ng year. Okay? So, as a recap, November 1, All Saints Day. Lahat ng mga saints, ibig sabihin lahat ng mga kaluluwa na andun na sa langit. So, kahit hindi pa canonized at hindi canonized, yung araw na yan para sa kanila. Okay? For your information, maraming saints, no, maraming kaluluwa na andun na sa langit na hindi canonized, meaning hindi kilala, no? Unknown, pero andun na. Pero pag ang kaluluwa mo ay andun na sa langit, saint na yan. Okay? Yun nga lang, hindi lang natin kilala. Ha? Mga ordinaryong tao o mga taong hindi na-submit ang pangalan nila. November 2. So, ito yung araw na pupunta tayo sa menteryo. No? Ito ay nilaan para sa mga yumao. Lahat ng mga yumao. Lahat ng yumao, automatic, pipray natin. Okay? Kasi hindi naman natin alam kung naasan sila. So, ang automatic default natin ay malaki ang chance na andun sila sa purgatorio. Kasi ang Diyos lang o ang simbahan ang makapagsabi ng isang kaluluwa ay andun na sa langit. Kaya hindi dapat, no, hindi maganda na automatic sasabihin natin ang kaluluwa ng ating mahal sa buhay ay andun na sa langit. Ang automatic na response natin pag yumao, pray for the soul of my father,
pray for the soul of my mother. Huwag tayong magmayabang dahil alam nating mabait, banal, religyosa, ano sa kapwa, no? I-canonize na natin. Ang may karapatang mag-canonize ng simbahan lamang. Kasi yung judgment natin, no, iba sa judgment ni God. Hindi natin nakikita ang sa loob ng puso ng tao. Kaya ang nararapat ay automatic ay ipipray natin. Walang masama dyan pag sinabi natin kahit anong bait pa ng ating mga relatives, sabihin natin pray for her soul. Hindi yan disrespect. Kasi yung iba, para to feel good, andun na siya sa langit, no more pain. Ang problema lang dyan sa no more pain, andun pala siya sa purgatorio, no? Masakit ang purgatorio, no? Kaya wala tayong authority to declare someone in heaven. At hindi rin natin alam, baka yung sinasabi natin sa heaven, andun pala sa impyerno. Kasi may tinatagong mga kasalanan na hindi natin nakikita. Kagaya ni Raymond Dayocres, yung ating kinuwento, no? So, sabi dito, not fully purified. Konting konting review. Pag tayo namatay, haharap tayo kay Jesus, huhukuman tayo. So, titingnan kung meron tayong sanctifying grace. Kung wala tayong sanctifying grace, diretso sa impyerno. Okay? No questions asked. Pag namatay tayo na merong sanctifying grace, so dalawa ang patutulungan mo. No? Diretso sa langit or dadaan sa purgatorio. So, ang paniniwala natin, ang turo natin, official turo natin, dalawa lang ang patutunguhan natin. Impyerno lang at saka langit. Yung hindi totoo na tatlo ang pupuntahan natin. Hindi kasama ang purgatorio sa pupuntahan natin. Langit lang at saka impyerno. Ang purgatorio ay temporaryo lamang. No? Dadaanan natin yan, pero temporaryo lamang. Okay? Sa mga taong namatay na may sanctifying grace, ngunit may mga mantsa pa ang kanilang damit na puti. Yan ang sinisimbolize ng sanctifying grace. Meron pang temporal punishment, meron bang attachment to created things. Sorry. Attachment to sin, yung pang mga venial sin. So, may mga mantsa. So, dadaan ka muna sa purgatory. Lalabahan ka muna doon. Pag malinis na yung damit mong puti, pwede ka nang humarap sa hari. Si the Holy Trinity, Jesus Christ. So, karapat-dapat na tayo. Kasi sabi sa Biblia, kahit may konting kusig na dumi, hindi tayo makakaharap sa Diyos. So, pag perfectly purified, pwede na tayong humarap sa bridegroom. Okay. Sabi sa Maccabees, chapter 12, verse 46, no? It is therefore a holy and wholesome thought to pray for the dead. So, nasa Bible na kalugod-lugod, no? At isang banal na gawain ang magdadasal para sa mga namatay, para sila ay matanggal ang kanilang mga kasalanan. Ngunit, itong Bible verse na ito, wala ito sa Biblia ng mga Protestante. Kasi yung Maccabees na book ay tinanggal nila. Kulang ng 7 libro ang Biblia ng mga Protestante. Tinanggal nila ang Sirach, Tobit, Judith, part ng Daniel, no? Yun. At yung indulgence para sa mga kaluluwa sa purgatory, in-extend ng simbahan from November 1 to November 8. So, ibig sabihin, hanggang November 8, pag pumunta ka ng sementeryo, okay, at mag-pray ka, kahit sa isip mo lang, para sa mga yumao, pwede ka makatanggap ng plenary indulgence. If you are in the state of grace, nakapag-communion ka, nakapag-confess ka, and you pray for the intention of the Holy Father, at wala kang attachment sa sin, makatanggap ka ng
plenary indulgence. So, ang gawain dito, if you pray for the dead or nag-visit ka sa sementeryo. Okay? Cemetery. Up to November 8. Makatanggap ka ng plenary indulgence. Okay, now, punta na tayo sa ating kwento. Itong kwento na ito um, ay testimony ni Mother Esperanza. Ang totoo niyang pangalan ay Maria Josefa Alhama Valera. Ang kanyang religious name ay Mother Esperanza of Jesus. Ngayon, na-beatify na siya, blessed na siya. Okay? So, bago natin ipagpatuloy ang ating kwento, okay, ito yung ating tandaan. Okay? Ito ay private revelation. Pagdating sa private revelation, by the way, merong dalawang revelation, private at saka public. Ang public revelation, yung mga inilahad ng Diyos during sa buhay ni Kristo, like ang lahat ng nakasulat sa Bible, public revelation yan. Yun sa mga sacred tradition, public revelation. So yung mga personal testimonies ng mga pagpapakita ng mga Mary at saka Jesus sa mga saints, private yan. So sa private revelation, binigyan tayo ng kalayaan ng simbahan na pwede nating paniwalaan o hindi. Hindi tayo magkakasala kung hindi natin to paniniwalaan. Okay? Kahit wala pang mali sa private revelation, pwede nating tanggihan at hindi So pero makakatulong sa atin itong mga private revelation para sa ating encouragement, para tayo matulungan, ma-inspire ang ating faith. Okay. So, si Blessed Esperanza, one day, pumunta siya sa kanyang spiritual director, Father Gino. Sabi niya, napakita sa akin si Jesus at inutusan akong pumunta kay Bishop Alfonso Maria Dantis. Importante. Kasi, sabi ni Jesus, hindi alam ni Bishop na malapit na ang kanyang oras. Meron siyang tumor. May tumor siya. So, kailangan na akong pumunta. Hindi na ako pwedeng magtatagal pa kasi baka wala ng oras. At hihingin ko ang permiso sa Bishop na magtatag ng sanctuary. Parang chapel. Sa Collevalenza sa Italy, chapel. Gagawa sila ng sanctuary ng Merciful Love. So hindi natin to ikakwento ang buong buhay ni Blessed Esperanza kung itong tungkol lang sa pagpapakita ng bishop. Okay. So si Blessed Esperanza, binigyan siya ng mga vision ni Jesus na magtatag ng Sanctuary of Merciful Love. Okay. So, pagpunta dito sa bishop, kita niya ang bishop na medyo apektado na sa kanyang kalusugan, nababalisa. At sabi niya, Your Excellency, the Lord wants you to recognize this chapel as a sanctuary. At ito ay urgent. Na madali, So, ang sabi ni Monsignor Decentes, payag siya, Sabi niya, I promise that this coming Sunday, pipirmahan ko ang decree, At sinabi niya rin na, please pray for me dahil tagal na ako hindi nakakatulog sa gabi, Dahil sa kanyang sakit. Sabi ni Blessed Mother Esperanza, as soon as possible, magpatingin ka sa doktor kasi hindi maganda ang kalagayan ng katawan mo. Pero hindi niya sinabi na na malapit na siyang mamatay. Kasi ang sabi ni Mother Esperanza, kung sasabihin ko na maikli na lang ang oras niya, baka mamatay siya sa heart attack before his time. So,
Pagkatapos noon, pumunta si Bishop sa ano no? Um, sa Rome at nagpa-check up. Pero before siya pumunta sa Rome magpa-check up, ah, tinupad niya ang pangako niya na pirmahan yung decree na the first ever sanctuary, no, of the world dedicated to the title of Christ, Merciful Love. No? The Sanctuary of Merciful Love. So, doon niya nalaman na meron siyang terminal stage ng cancer. No? So, wala nang magagawa. So, November 8, 1959, namatay si Bishop. Okay? So, yung katawan niya, dinala sa Colle Valenza para sa funeral mass. During sa celebration ng funeral mass, si Blessed Esperanza fell into an ecstasy. Hindi siya gumagalaw, tapos para bang deep meditation na parang kahit ang daming tao, hindi niya namamalayan. No? She fell into an ecstasy. Yun pala, sa time na yon, nagpakita si Jesus sa kanya, kay Mother Esperanza. At ang sabi, I will show you with how much glory the bishop enters paradise. Papakita ko sa iyo kung gaano kamaluwalhati na ang obispo na papasok sa langit. Dahil siya ay naging kasangkapan na binigyan niya ng approval ang Sanctuary of the Merciful Love. Natuwa si Jesus sa ginawa ng obispo na binigyan niya ng approval. Okay? And then, naglaho si Jesus sa kanyang vision at tumambad sa kanya ang kaluluwa ni Bishop. At ang sabi ni Bishop, Mother Esperanza, pinadala ako ni Lord para magpasalamat sa iyo. Dahil ikaw yung humiling sa akin na aprubahan ang sanktuaryo. So, naging kasangkapan si Bishop para magkaroon ng Sanctuary of the Merciful Love. Dahil dito, ako ngayon, I am now in glory for all eternity. So, papasok na siya ng langit. So, dumaan lang siya para magpasalamat. Pero, ito ang nakapayanig kay Blessed Esperanza. Sabi niya, pero gusto kong malaman mo na bago ako pumasok sa langit, dumaan muna ako ng purgatorio at nagdusa ng matindi sa purgatorio. Nagdusa ako ng matindi sa purgatorio ng matagal. Matagal daw siyang nagdusa. Ang sabi ni Blessed Esperanza, ano bang pinagsasabi mo, Your Excellency? Kahapon ka lang namatay at 2 araw ka lang namatay. No? At sinabi ni Bishop na, Mother Esperanza, ang oras sa kabilang buhay ay hindi pareho sa oras, no, dito sa mundo. No? Sa 2 araw kong pagdurusa sa purgatorio ay higit pa sa pagdurusa ko, no, sa 80 kataon sa mundo. No? So, tila nagdusa ka ng more than 80 years sa 2 days. So, dito natin makikita, mga kapatid, na huwag nating sabihin na, kontento lang ako. Makatapak lang ako sa purgatorio, okay na ako. No. Dapat ang ating ambisyon ay straight to heaven. No? Kasi sabi ni Bishop, dahil pag tayo na daw ay namatay, ihaharap ang kaluluwa sa Diyos at dito tayo mahihiya sa lahat ng mga grasya
sa lahat ng mga blessings, sa lahat ng mga paghihimok ng Diyos na ating tinanggihan. No? Ating sinayang, ating tinanggihan lahat ng kanyang mga pagtawag sa atin, no? Lahat ng mga blessing at sa mga grace. No? So, hindi na tayo makakapagkubli, hindi na tayo makakapagrason, tayo ay mahihiya sa lahat ng ating mga kahit maliit na mga kasalanan. Tapos sabi ni Bishop, you must tell everyone that the afterlife exists. No? And ang pinaka-importante sa mundo, no? Ang pinaka-importanting bagay sa buhay natin ay mahalin ang Diyos. Yun lang. Ang lahat ng bagay dito sa mundo ay baliwala. Walang kwenta lahat. The most important thing in this life is to love the Lord. Yun lang pala, no? Kadami nating iniisip, kadami nating mga projects, kung mga ano, no? So, lesson learned sa akin din, no? Dami kong mga iniisip, daming mga ganon, no? But the most important thing is to love the Lord. So, yun, ang kwento ni Bishop DeSantis, no? Nung tinanong si Padre Pio, no? Father, ano ba katagal ang karamihan ng tao nag-i-stay sa purgatory? No? Warning ito sa mga taong automatic, no? Happy birthday in heaven, no? No more pain. Anong sagot ni, Akala natin madali, mabilis lang tayo sa purgatory. Sabi niya, the majority of souls remain in purgatory for about 100 years. Okay? 100 years. Pero sa mga taong banal, sa mga taong buhay pa, nagsisikap na mag-pray palagi, doing God's will, always ang kanilang nasa isip, gawin ang kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos parating iniisip. Matulungin sa kapwa, lahat, good works, penance, denying himself, carrying up his cross. Maraming nakakapunta sa langit na diretso, hindi na dumadaan ng purgatory. Pero, madalang lang. Okay? Madalang. Pero, hindi imposible. Hindi imposible ang pagpunta sa langit na diretso. Pero kaya lang, namamalaya naman natin, napapansin naman natin, na karamihan ng mga tao, malamig ang pagmamahal sa Diyos. Kaya karamihan ng tao, kung maliligtas man sila, karamihan ng maliligtas ay namamalagi sa purgatorio ng 100 taon. Pero kung tatanungin mo, paano mo nasabi 100 taon? Wala namang oras, wala namang relo o kalendaryo sa kabilang buhay. Totoo yan. Walang kalendaryo o relo sa kabilang buhay. No, sabi ni Padre Pio. Yung kahit single instant, kahit ilang seconds na purify sa purgatorio, ang pakiramdam ng kaluluwa ay parang taon na ang lumipas dahil sa sobrang sakit. No? Kahit ilang minutos lang, feeling mo ilang taon na ang lumipas. Walang totoo, walang oras, walang kalendaryo, pero ganun ang iyong karanasan. Dahil ang pinakamatinding karanasan sa purgatorio, ang pinakamasakit doon, mas masakit pa sa apoy ng purgatorio, ay ang pagnanais ng kaluluwa na makapiling ang Diyos. So parang asong ulol na gustong yakapin ang Diyos, naglalaway kasi hindi pa natin mararamdaman yan ngayon kasi buhay pa tayo. Pero pag tayo sa makabilang buhay, doon natin malalaman na ang Diyos pala ang pinakamagandang bagay sa lahat ng buhay natin. Ngayon, distracted tayo sa ibang mga material, hindi natin namamalayan. Pero matatanggal lahat ng mga naka-cover sa ating mga mata, no? Sa veil.
So, para tayong asong ulol na gustong lumapit sa Diyos pero hindi dahil meron pa tayong mga impurities. Kaya, dahil sa alam ng kaluluwa na siya ay hindi pa niya pwedeng mayakap ang Diyos, yun ang pinakamasakit. Mas masakit pa sa apoy, no? Yun ang explanation ng mga theologian. Parang asong ulol naglalaway na gustong lumapit sa Diyos pero hindi siya makalapit pa. Kaya yung parang feeling ng bago ka lang sinagot ng girlfriend mo, tapos gusto mo siyang makapiling, pero andun siya sa malayo, tapos sobrang excited ka na. So, yung feeling na yun, sobrang excited mong makapiling at mayakap ang iyong sinisinta, ang iyong minamahal na girlfriend, i-times mo yan ng 1 billion times. 1 billion, billion, billion times na desire makapiling. Yun ang feeling ng isang tao na nasa purgatorio gusto makapiling si Jesus. Sobrang sakit. Ha? Yun. Okay, next story. True story pa rin. The man who chooses purgatory. May isang taong banal, no, na may karamdaman, siya ay nag-suffer ng maraming years, no? At yung suffering niya ay ino-offer niya kay Lord. Tiniis niya ang kanyang karamdaman na with total surrender to the Lord. No? Hindi niya sinisisi si Lord. He bore it patiently. May pasyensya at may pagmamahal. So, isang gabi, habang siya nagdarasal, napakita ang anghel sa kanya. At sabi ng anghel, "The Lord has heard your prayers." No? Pinakinggan ni Lord ang iyong mga hinanaing, ang iyong mga dasal. Kasi ilang taon na siyang nakaratay sa kanyang higaan dahil sa kanyang sakit. Ngayon, malapit ka ng kunin. Ang iyong pagsubok dito sa mundo ay sa wakas, no, matatapos na rin. Pero dahil sa awa ng Diyos, binigyan kanya ng dalawang choices. Pwede kang pumili ng dalawang choices. First choice, no, kung papayag ka bang patuloy na magdusa ng konti na lang, pero patuloy ka pa magdusa, hindi sinabi kung ilang buwan o ilang taon, patuloy ka magdusa sa iyong karamdaman dito, ngunit pag ikaw ay namatay, diretso sa langit. Pangalawang choice, ito. Mamatay ka ngayon, so hindi ka na magdurusa. Ngunit, dadaan ka sa purgatorio ng 2 araw. 2 days in purgatory. So, pinagtimbang-timbang ng tao. No? Yan, 2 araw lang. So, maliit lang yan. Kumpara sa ilang taong kong dinanas dito sa aking sakit. No? Ang tagal ko nang nagdusa. Gusto ko nang matapos to. Kaya ang sabi niya sa anghel, pipiliin ko po na ako'y mamatay na ngayon at magdusa ng 2 araw sa purgatorio. Okay. So, after that, pumayag ang anghel, the angel bowed, umalis na ang anghel, maya-maya, humiwalay na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. At nagising siya, andun siya sa purgatorio, sa apoy ng purgatorio. At sa ilang segundo lamang, no, ang kanyang pakiramdam ay parang 100 taon na ang lumipas. No? Feels like a century of agony. Sobrang sakit. At ang sabi nga niya, ang pinakasakit doon, maliban sa apoy, yung mahiwalay ka sa iyong minamahal. So, ang fire doon, ang apoy doon, ay divine love. So,
pagmamahal ng Diyos yung apoy doon. Na sinusunog yung mga natitirang mga mantsa ng ating mga selfishness, attachment to creatures, yung mga kasalanan. At dahil sa sakit, sumigaw siya. Diyos ko, hindi ko po alam na ganito pala. Hindi ko alam at hindi ko lubusang naintindihan na ganito pala kasaklap na mahiwalay sa iyo kahit sandali lamang. So doon niya na-realize na ang sakit sa purgatorio, maliban sa apoy doon, maliban sa divine love na pinipurify ka, ang hindi mo kaagad makapiling si Kristo. So, kasi pag tayo pala ay sumakabilang buhay, agad-agad ang kaluluwa na namatay in sanctifying grace, yung mga taong naligtas, atat na mayakap ang Diyos. Pag sila'y pinigilan dahil meron pa silang mga mantsa sa kanilang damit, sila ay parang asong ulol na nababaliw. Ganon, kasakit. Okay. So dahil sa kanyang sigaw, bumalik yung anghel na pakita sa kanya. At tinanong niya kaagad ang anghel, tapos na ba ang 2 kong araw? Grabe na ang aking pagdurusa. Ang sagot ng anghel, kaibigan, ilang segundo ka pa lang andito sa purgatorio. You have only been here a few moments. So, pero ang feeling niya, century na ang kanyang dinanas. Ganon. Kaya mga kapatid, huwag tayo mag-ambisyon ng purgatorio. Wag niyong i-ambisyon yung yung enjoy now, suffer later. No? Dapat suffer now, enjoy later. Kasi yung mga konti nating mga sakripisyo dito, malaki ang katumbas sa kabila. No? Kasi iniibisip natin, saka ko na alalahanin yung mga sa purgatorio, mag-enjoy lang muna ako dito. So yung mga totoong mga matatalino, mga totoong mga wise, may wisdom, yung mga saints. Kasi nakita nila kung ano yung pinaka-importante. Deny themselves, deny the enjoyments of the pleasures of this life, deny the honors, deny the earthly, fleshly enjoyment. Kasi doon nila ikukunin sa sa heaven, which is mabilis ang kanilang pag-akyat sa heaven. No? Kasi daw, pag ikaw ay nag-ambisyon ng purgatorio lamang, nagpapakita ng iyong kung ano ang klase ang pagmamahal mo sa Diyos. Pagmamahal na legalistic. Hindi ka totoong nagmamahal sa Diyos. Ang iyong pagmamahal ay para lang pangpasang awa. Hindi ka talaga totoong nagmamahal sa Diyos. Yun. So, ang sabi ng tao, pwede mo ba akong ibalik? No? Ibalik sa lupa. Mula ngayon, kung ibabalik mo ako, handa akong tiisin kahit 100 taon pa na sakit, nakaratay sa higaan. Handa ako kahit titiisin na kung anong sakit sa mundo. Hindi lang ako mahiwalay kahit sandali sa aking Panginoon. Because of God's mercy, binalik siya. Pinahintulutan siyang bumalik. Nung nagising siya, buhay siya ulit. Mula sa araw na yon, niyakap niya ang kanyang mga pagdurusa na walang pagreklamo at puro thanksgiving. Papasalamat siya. Sabi niya, it is better to suffer 1,000 years on earth
No? Mas maganda pang mag-suffer tayo ng 1,000 taon dito sa earth, no? In union with Christ, kumpara sa 1 oras sa purgatorio. Ganon kasakit. So, mula sa araw na ngayon, nung natitira niyang araw, mga taon sa mundo, ginugol niya para sa mga inoffer niya ang pain niya para sa mga sinners, for the conversion of sinners. At nung namatay na siya, diretso na siya sa langit. Next story. Ang madre na nakipag-usap sa kaluluwa sa purgatorio. No? So, marami tayong lessons makukuha dito. Ito ay nangyari nang hango ito sa manuscripts from purgatory. Dialogue between Sister Mary of the Cross, Franciscan nun sa France, at yung madre na nasa purgatorio ay si Sister Mary Gabriel. Namatay 3 years ago. 3 years earlier, hindi ago. 3 years earlier sa kanilang pag-uusap. So, 15 years silang nag-uusap. Itong communication nila ay 15 years. Okay? So, itong manuscript from Purgatory, nireview ito ng mga theologian at wala silang nakita ang mga doctrinal errors. Again, this is a private revelation. Pwede nating tanggihan, pwede nating hindi paniniwalaan. Pero, pakinggan natin, may mapupulot tayong mga aral. So, 1873, si Sister Mary of the Cross, simula siya makarinig sa kanilang kumbento ng mga ungol. Kala niya, imagination niya lang, or temptation. Kaya lang, kada gabi, patuloy itong mga ungol na ito. Nagdasal siya at sinabi niya, sino yan? Sino ka na nagbibigay sa akin ng labis na pagkatakot? Sumagot ka, pero huwag kang magpakita. Sumagot ka, pero huwag kang magpakita. Walang sagot. So, nangyari ito 1873. Nagpapatuloy itong mga ungol na ito. 1 year after, February 15, 1874, doon na sumagot. Sumagot ang familiar na boses na kakilala niya. Do not fear, I am Sister Mary Gabriel. Kaluluwa, galing sa purgatorio. Sabi niya, andun siya sa purgatory 3 taon na. At sinabi niya na ang kanyang mga kasalanan ay hindi masyadong malaki sa mata ng tao. Sa mata ng tao, hindi malaki. Pero, ang mga kasalanan niya siya ay curious. So, ang ibig sabihin ng curious, medyo mga bagay na hindi mo na dapat pagtuunan ng pansin, nire-research mo. Buhay ng ibang tao, buhay ng ganito, At sometimes disobedient siya. Napabayaan niya kanyang prayers, negligent siya sa kanyang prayers, at nagdudulot din siya ng sakit ng loob sa kanyang superior, sa kanilang kumbento. At hindi niya pinamubuhay ang kanyang vow na may perfect love. Okay? So, ito ang kanyang pinagbabayaran ngayon sa purgatorio. So, makita natin na itong madre na ito, hindi makasalanan. Pero, kung titingnan mo, parang napaka-minor na kanyang kasalanan. Pero, 15 years silang nag-uusap. Meaning, 15 years siya sa purgatorio. So, tapos ngayon, tayo, petiks-petiks lang. Tapos, pag namatay, sabihin natin, feeling natin, diretso tayo sa langit. So,
ito ay magiging aral natin. No? She had been curious, disobedient, negligent in her prayers, caused pain to her superior. At ang kanyang vocation ay hindi niya isinabuhay with perfect love. Sabi niya, pinahintulutan ng Diyos na ako'y magpakita sa iyo. No? Bakit ikaw? Dahil nung buhay pa tayo, ay nagdulot ako ng sakit sa iyo. Parang sinaktan niya, sa mga salita niya siguro, itong si Sister Mary of the Cross. Sabi niya, because I made you suffer, no, while I was still alive, God wills that you should now pray for me. Grabe, no? Kung sino pa yung sinaktan, siya pa yung bibigyan ng responsibilidad na mag-pray. Kung ano man ang gagawin mo para sa akin, ito ay tatanggapin ng Diyos na parang ginawa mo na rin sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Okay. So, isa sa mga sinabi, mga turo, mga aral na sinabi ni Sister Gabriel, no, ay pag merong isang kaluluwa na nasa purgatorio na napasok sa langit dahil sa ating mga prayers, it is a great joy for God. Laking tuwa ni Lord kada may kahit isang kaluluwa na pupunta sa langit. At dagdag pa ng kaluluwa ni Saint Mary Gabriel, kada act of love, every prayer, kada misa na ino-offer natin para sa mga yumao, no, ay nagbibigay ng spark, yung konting liwanag doon sa purgatorio. Nagbibigay ng pag-asa. No? A spark of light in the realm of shadows. Sobrang, saya. Huwag kayong tumigil sa pagdasal. Turuan nyo silang magdasal, lalo na sa mga kaluluwang nakalimutan na. Huh? Ang mga madadamot, no? Mga madadamot dito sa mundo, yung mga hindi nagpe-pray sa mga kaluluwa, no? Inabandon nila kami, sabi. At mga taong nagmamahal kay Virgin Mary, kay Saint Joseph, Saint Michael the Archangel, yung mga taong may debosyon kay Mama Mary, Saint Joseph, Saint Michael, tutulungan, no? Sa panahon na sila ay malapit ng mamatay. Yun ang mga sinabi niya. Kung tayo daw ay magdarasal para sa mga patay, tayo ay nakikiramay, no? Nagpa-participate tayo sa mercy ni Christ. Nakikipag-cooperate tayo. Para tayong sumasama kay Kristo na dumadalaw sa mga nabilanggo. No? Nagpapakita tayo ng pagmamahal. Kahit isang Hail Mary, no, na sinabi natin with devotion, kahit simpleng Hail Mary, sinabi natin with devotion, naglalakad tayo, o no, ay nilalapit natin ang isang kaluluwa palapit sa langit. No? Ganon. So, kaya, habang, for example, nag-check up ako, nilalagay ako ng anesthesia sa mata, hinihintay ko ng mga ilang 20 seconds, epekto ang anesthesia. Habang naghihintay ako, I say Hail Mary. No? So, malaking tulong na yon, no? Sila ni Saint, Saint Rose of Lima, before siya lumabas ng bahay, before siya papasok ng bahay, umaakit sa hagdanan, Hail Mary. No? Sabi niya, first lesson, sabi niya, never forget the dead. Yun nakakalimutan na natin ng mga patay. Never forget the dead. Tayo lang ang kanilang inaasahan. Wala na silang pwedeng maasahan. Tayo lang. No? Maiibsan ang kanilang sakit. Labis na labis ang kanilang sakit na didiranas sa purgatorio. At balang araw, tayo rin ang mga kailangan ng tulong nila. Sabi ni
Sister Gabriel, dapat wala tayong gagawin. Ang lahat ng gagawin natin dito sa mundo ay mapasaya lamang ang Diyos. Yun lang talaga. Everything matters, no? To please God. Before natin gagawin ng isang bagay, tatanungin natin parati ating sarili, nakakapasiya ba ito sa Diyos? Grabe, no? At ang karamihan daw ng mga banal na mga naliligtas pero tumatagal sa purgatorio, hindi dahil sa mga malalaking kasalanan, kundi dahil sa mga maliliit na mga bagay na ginagawa natin na kulang ng pagmamahal. No? Without purity of intention. Yung ating intention ay hindi para sa Diyos. No? Kung mag-pray man tayo, nag-pray nga, pero sobrang distracted. Sumusunod nga, pero nagdadabog. They obey, but with murmuring. At kung tayo may magmamahal at magsisilbi, kung ito ay madali lang. Pero kung mahirap, ayaw natin. They love, but only when it was easy. So, ito yung mga nagpapatagal sa pamamalagi natin sa purgatorio. So, always remember, sabi, ang judgment ni God differ from those of men. Piling natin, bit-bite na natin. Ang standard natin iba. Iba ang standard natin sa standard ni God. Tinitingnan niya ang puso, hindi lamang sa outward na ginagawa. Tinitingnan niya ang degree of love, the degree of intention. No? Sabi ni Sister Gabriel, let nothing matter to you except God. Baliwalaan mo na ang lahat. No? Huwag lang ang Diyos. No? So, ang lahat, everything is nonsense. The only thing that matters is God. No? A single act of pure love on earth. Isang gawain na nilagyan mo ng pagmamahal ay mas matimbang pa. No? Laki ang kanyang epekto kumpara sa ilang taon na pagdurusa mo sa purgatorio. No? So, malaki ang matutulong ng isang gawain na may pagmamahal. No? Maraming taon ang matatanggal sa iyo na pagdurusa sa purgatorio kung kada may pagmamahal sa iyong ginagawa, kahit simpleng bagay. Ang message parati ni Sister Gabriel is live only for God. Tinanong siya ni Sister Mary of the Cross, bakit ba pag tayo humihingi sa Diyos, no? Lalo na mga virtues, mga grace, bakit hindi ka agad niya binibigay? Nade-delay. Ang sagot ni Sister Gabriel, nade-delay dahil you do not have enough confidence. Kulang ka ng tiwala. Okay? Sa mga taong nagtitiwala ng lubusan, no? Kaya yun din ang sinasabi ni Sister Faustina, trust in Him. No? Trust in Him and never in yourself. Walang limit ang magagawa ng Diyos sa taong lubos na nagtitiwala sa Diyos. Sa taong nagmamahal sa Diyos, walang limit ang kayang gawin ng Diyos. No? Hindi siya makakatanggi sa taong humihingi na may pure heart. So, kung sa tingin mo, hindi pa sinasagot ng Diyos, tila ba hindi pinapakinggan ng Diyos ang hinihiling mo, hindi ibig sabihin hindi ka pinapakinggan. Alam ng Diyos ang hinihiling mo. Hinahanda niya lang ang daan. Hinahanda niya lang. Nire-refine niya lang ang ating mga
hinihiling. It is simply being refined in the fire of God's will. So, kada hiling mo at naghihintay ka na sa tingin mo hindi pa sinasagot, that is already grace. That is already grace. An answered prayer is already a grace. No? Sa mga tao nagmamahal. So, si Lord daw, sa langit, parating nakakatanggap ng pagpupuri. Ngunit dito sa mundo, ang tinatanggap ng Diyos ay pagyuyurak. No? So, ang kinakailangan, magbibigay tayo parati ng reparation. No? So, anong reparation is repair the damage sa mga kasakitan, no? Pagpapasakit na nadanas ng Sacred Heart ni Jesus. So, every day I pray this. In-include ko sa prayer ko. No? Yung a prayer for reparation. No? Oh my God, I love you. No? I hope, I pray, and I love you. No? In reparation for those who do not pray, do not believe, do not hope. No? So, i-repair mo. You declare your love to God. Isang prayer din na maganda, Most Holy Trinity, Father, Son, Holy Spirit, I adore you most profoundly, and I offer to you the most precious body, blood, soul, divinity of your dearly beloved Son, Jesus Christ, in reparation for all the outrages, sacrilegious indifferences in which He is most offended, and through the infinite merits of His most Sacred Heart and Immaculate Heart of Mary, I beg the conversion of poor sinners. Anghel ang nagturo niyan sa mga bata sa Fatima na prayer na yan. Prayer for reparation. Ang sabi ni Sister Gabriel, dapat ihanda natin ang ating puso, no? Maghanda tayo ng silid sa ating puso para kay Jesus. So, hindi lang hanggang sa paghanda ng silid sa Kanya, dapat imbitahin natin siya. Kasi ano pa ang purpose ng beautiful room kung hindi naman natin siya pinapapasok sa ating puso. Okay? Okay. Pag may pinili daw ang Diyos na gusto niyang ilapit sa kanyang puso, isang tao na gusto niyang makapiling, pinipiga niya ito na parang ubas. Pinipiga niya para lalabas ang kanyang essence. So, ang example ng pagpipiga ay trials, tribulations, sufferings. Kasi para lalabas ang kanyang essence kung anong nasa loob-loob niya. So, pag ikaw ay nakaranas ng mga tribulation, mga grabing mga trials, pagsubok, yan ay napapahiwatig na ikaw ay gustong makapiling ng Diyos para sa Kanya lamang. So, ang pain, no, pwedeng magsisimula ang ating purgatorio dito sa mundo. Mas maganda kung dito mo idaranas ang iyong purgatorio sa mundo. Kasi konting hirap lang, malaki ang taon na mawawala sa purgatorio. Kumpara sa hihintayin mo na doon mo idaranas ang iyong pag-purify. No? The pain was... So, ang mga pagdaranas natin ay hindi punishment, kundi purification. No? So, ang ating relasyon sa Diyos dapat ay isang divine friendship. Para bang relasyon ng isang ama sa isang anak, sa isang asawa, sa kanyang minamahal. No? So, ganun dapat ang ating relasyon. A spouse, no? A bride to her spouse, a child to a father.
Next lesson na sinabi ni Sister Gabriel. God made your heart for Himself alone. So, ang ating mga puso ay ginawa at nilikha ng Diyos para sa Kanya lamang. Kaya huwag kang magtaka kung bakit nababalisa ka parati kung itong pagkaligayahan at kasiyahan ay hinahanap mo sa ibang mga bagay. Hindi ka talaga makokontento at parati kang mababalisa pag ang kaligayahan ay hinahanap mo sa ibang bagay. Dahil ang ating puso ay dinisenyo at nilikha ng Diyos para sa Kanya. Okay? Give yourself completely to Him. No? At sa ilang taon nilang pag-uusap, sabi ni Sister Marie Gabriel, nadaanan niya ang 3 stages ng purgatory. Una, the great stage, yung maraming apoy, sinusunog yung impurities. Second, humihina na ang apoy. Sa third stage, purgatory of desire, malapit ka na sa langit, wala nang apoy. Wala nang apoy sa purgatory of desire. And a place without fire. So yung stage na yon, ang sakit doon, yung excited kang makita si Lord, makapiling si Lord, mayakap si Lord, pero hindi mo pa magawa dahil may mga mantsa ka pang natitira. No? The soul suffer only longing for God dahil labis na pagmamahal sa Diyos. At saka yung final lesson niya, tinatawag tayo for simplicity. No? Simplicity is what Jesus asked of us. And each morning, we should say, "My Jesus, I am here to do your will. My Jesus, I am here to do your holy will." So don't look back. Leave anything in God's hands. So anong ibig sabihin ng don't look back? Huwag kang parating titingin sa mga past mistakes mo. No? Mga kabalbalan mo. Kung pwede, pag na-confess mo na, no? Napagsisihan mo na, give it to God. No? Entrust everything to God. Your regrets, your worries, and plans. No? Kasi hindi ka makaka-move forward kung parati kang naglo-look back. Move forward. Of course, you do your penance, no? You ask forgiveness, but move forward. At ang sabi, no? Kung ano yung mga bagay na na-unite kay Jesus, yun lang ang maglalast forever. Ang mga lahat ng bagay dito sa mundo, walang kwenta lahat yan. Ang may kwenta lang ay ang mga bagay na isanama natin kay Jesus. At ang sabi niya, kung alam niyo lang kung ano talaga ang purgatorio, handa kang tiisin lahat dito sa mundo para lang maiwasan mo ang purgatorio. Huwag niyong kalimutan to. Kung alam lang natin daw kung ano ang purgatorio, handa tayong titiisin lahat. Maiwasan lang ang purgatorio. So, hindi to pananakot. Ito ay katotohanan na dapat nating malaman. At isang araw, bigla na lang, tahimik na, at hindi na siya nagpakita. At dito natanto ni Sister Mary of the Cross na I know she is with God. Natapos na ang kanyang purgatorio. So, yung mga pagkikita, pag-uusap na yon ay pinahintulutan ng Diyos para magbigay aral, no? Galing sa kabilang buhay. May 30, 1917 sa Fatima, si Lucia, no? Nagtanong kay Mama Mary,
Tinanong niya, ang kaibigan kong si Maria das Neves, nasa langit na ba siya? Sagot ni Mama Mary, yes, she is. Paano naman si kaibigan kong si Amelia? Saan na siya ngayon? Ang sagot ni Mama Mary, she will be in purgatory until the end of the world. No? So may mga taong mag-i-stay until the end of the world. Ano kaya kasalanan ginawa niya? No? Ang explanation ni Saint Catherine of Genoa and Saint Gertrude the Great, explanation is, ang duration ng suffering sa purgatory ay not measured by earthly time. So, pwedeng a century is 100 years. Para sa isang tao, ang ilang minuto, pwedeng centuries sa kanya. No? Kasi, any perfect purification is a process of burning away attachment that keeps from God. So, ang apoy sa purgatorio ay pagmamahal ng Diyos pala. The burning fire of God's love. No? Hindi siya apoy ng paghihiganti. Apoy ng pagmamahal. Yun pala ang nagpapaapoy sa purgatorio. Ang sabi ni Saint Catherine of Genoa, no? Parehong apoy ng pagmamahal ang naglalagablab sa langit at purgatorio. Bakit hindi nasasaktan ang mga tao sa langit? Dahil wala na silang attachment sa kasalanan. Welcome nila masyado ang love ni God. Pero ang apoy sa purgatorio, ang pagmamahal na apoy ng Diyos sa purgatorio ay nagpo-purify. So ganito yung explanation. In heaven, ine-enjoy ng mga kaluluwa doon ang love ni God. Pero sa purgatorio, nagsasuffer sila sa apoy na yon dahil hindi pa sila ready na i-receive totally. Bakit hindi sila ready? Kasi ang kanilang puso ay naka-attach pa sa mga created things at sa mga sins. May mga stain of sins and attachment to sin. So, sinusunog ng pagmamahal ng Diyos hanggat sila ay handa nang tanggapin ito. No? They are not ready to fully receive it. So, kagaya ng gold, no? Hindi sinisira ng apoy ang gold. Sinusunog niya ang mga carbon, mga impurities, para yung mga ibang chemicals, mga aluminum, no? Mga artifacts. Susunugin para paglabas pure gold. Yun ang God's love. Sinusunog everything that is not love. Okay. So sa katapusan, ito ang magandang prayer para sa souls in purgatory. Prayer na natanggap niya galing sa Diyos. Si Saint Gertrude, siya lang ang babaeng saint na tinawag na the Great. Okay? Siya lang ang babaeng saint na tinawag na the Great dahil sa kanyang mga mystical revelations. No? At lalo na sa mga souls sa purgatory. Itong prayer na ito, pag you pray it with devotion, it said that it would release 1,000 souls from purgatory each time na ipipray mo ito. No? Each time na ipipray natin ito. So, as closing prayer, ito yung ipipray natin. Okay? So, madali lang i-memorize to. Ako naglalakad, kung ano, pinipray ko ito para maraming souls na makakaakit sa langit. So everybody, name the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Eternal Father, I offer Thee the most precious blood of Thy divine Son, Jesus, in union with the Masses said throughout the world today, for all the holy souls in purgatory, for sinners everywhere,
for sinners in the universal church, those in my own home, and within my family. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay. Kaya tingnan ko muna parang may na question kanina dito sa chat. Basahin ko muna yung question. Show chat. Okay. Una, plenary indulgence nasa purgatory o sa self po? Ang plenary indulgence para sa ating self. Yung suffrages para sa sa kaluluwa sa purgatory. Yung yung indulgence, partial or perfect or plenary indulgence para sa ating sarili. Ang tawag naman sa mga prayers natin, sa mga sufferings, penance, mga masses na in-offer natin, ang tawag dyan, suffrages. Okay. So, Brother Dizon, bro, paano mo malaman kung pure, genuine ang love natin kay Lord sa ating pagsisikap na makasunod sa Kanya, or baka human appreciation pa rin pala, ang desire natin? Only God knows. Meron tayong estimation kung ang ginawa natin purely out of love. Pero minsan, kaya nga nakakatulong na tayo ay magmumuni-muni. Mag-reflect, sit down and reflect to purify our intention. Kasi minsan, at an instant, akala natin for the Lord. Pero meron palang sa likod nun, human human appreciation yung hinahanap natin. Kaya, hindi naman yan instant kaagad na lahat ng gagawin natin magiging purely out of love. As we mature in the Lord, mapupurify, dahan-dahan mapupurify ang ating mga actions at saka intention. Sa tulong ng grace ni God. Good evening, Doc, from si Sarah. Mag-ask ako, dili part sa topic po, pero ask ako nga nakakommit na ba og mortal sin nga nag-response ka sa turid sa laing lalaki sa damgo. Okay. Mga lustful thoughts sa damgo, wala tay control. So we do not commit sin, no? Even venial sin or mortal sin sa damgo, because ang sin, ang dreams, wala tay control. So para makasin kita, dapat fully aware kita o natay control. So sa dreams, we have no control, so we do not commit sin sa dream. Pero ang dreams natin, sometimes, it could be temptation, or it could be a sign from God nga asa ang atong heart duol. So kung sige na siya sa dream nato, basin, kulang pa ta o purification sa atong self, natay in danger of attracted pa ta sa mga kalibutanhon ng mga bagay. So sign ang inapakita usahin ni God sa ato ang we have to double time our prayer, we have to detach more from movies, from carnal pleasures, kay in danger. Pero doesn't mean nga nakasala ta. Kay makasalaan ta kung fully aware ta. So, wala tayo control sa dream, so dili ta guilty of sin. Sis May, natutunan ko ang prayer na yan ni late SVD Father Lino Nicasio, Healing Eucharist. Before sa iyang final blessing, mag-pray gid siya niya prayer. Very good, yes. Doc, pwede ko ba to ma-share sa kabataan sa amo, tapok-tapok? Yes, Brad, mas maayo. Pwede. Okay, thank you sa mga question, ha. So, sa mga nagdugang ako i-greet dahil sa mga nagtiyaga till the end. Brother Sam, si Sarah, Brother Ramel, si Sharon, Brother Earl,
Brother Harry, Brother Catholic, Sis Del, Brother Jeremy, Sis May, Brother Ray. Thank you sa pagtyaga. Extra points kayo kay Lord. Thank you, Thank you, brothers and Doc. sisters. Thank you, Doc. See you next week. Ay, next week di ay wala ko. Mag-medical mission na naman kami sa Mindoro. 1 week yun. So, next week naman tayo makita. Ingat, Doc. Okay. Thank you. God Bye-bye. bless. God Salamat, bless. Doc. Thank Welcome you. home. Thank you, Bye-bye. Doc. Thank you, Doc. Thank you.